2019, huminto ang mundo para sa isang pelikula ng Avengers Endgame. Pagtipon. Hindi, pero seryoso, para talaga akong nasa ibang universo ngayon. $2.8 bilyong sa box office, isang makasaysayang record. Ang rurok ng isang imperyo na inakala nating walang hanggan. At meron kang Marvel, at sa Marvel meron kang Avengers, at sa Avengers meron kang Infinity War, at pagkatapos ay meron kang Endgame. 2025 tatlong pelikula ang ilalabas para itaguyod ang kinabukasan ng studio. Captain America, Brave New World, Thunderbolt, at ang 4 na kamangha-mangha. Ang kanilang pinagsamang kita ay $1 bilyong, hindi pa man kalahati ng isang Endgame. Pero sandali, ang mas nakakagulat, hindi pa yon ang lahat. Hindi aabot sa $2.8 bilyong ng Endgame kung pagsasamahin lang ang mga pelikula ng 2025. Kailangan ding isama ang mga pelikula ng 2024 at 2023. Pagsamahin ang huling 6 na orihinal na Marvel pelikula, ibibigay ko ang buong listahan mamaya sa video. Sa loob ng 15 taon, nangingibabaw ang Marvel sa Hollywood. Bawat pelikula ay malaking kaganapan at tagumpay. Puno ang sinehan at nababasag ang record. Dati, sapat na ang Marvel logo para akitin ang milyon-milyong manonood. Pero nagbago na ito ngayon. Kamusta, Team Mindset? Sana ay ayos lang kayo. Ngayon, tatalakayin natin ang pagbagsak ng isang paborito kong franchise na unti-unting nasira dahil sa mga hindi maintindihang estratehikong desisyon. Paano nga ba mabilis na bumagsak ang pinakamakapangyarihang imperyo ng pelikula nitong nakaraang dekada? Maligayang pagdating sa autopsya ng isang higanteng dapat sanay mamuno pa ng dekada, ngunit nauwi sa sariling pagkawasak. Tara na, marami ang humiling nito. Ikinagagalak kong ipaalam na available na ang Entrepreneur Mindset Podcast sa lahat ng platforma. Mapapakinggan nyo rito ang mga kwentong pangnegosyo na humubog sa ating panahon. Habang nagmamaneho o nag-eehersisyo, nasa link sa description. Noong 2008 ipinalabas sa sinehan ang Iron Man, isang malaking sugal. Noon, si Robert Downey Jr. ay nasa pinakamababa ng kanyang buhay. Hindi kilala ng karamihan ang bayani na ginagampanan niya. Ang Marvel na independent studio noon ay itinaya ang kinabukasan sa isang pelikula. At laban sa inaasahan, sumabog sa takilya ang pelikula. Kumita ng mahigit $500 at $80 milyong ang pelikula, kaya't naging sobrang tagumpay ito. Dahil dito, naglabas ng $1 bilyong ang Disney para bilhin ang Marvel Studios. Layunin gamitin ang unang tagumpay bilang hakbang para maglunsad ng prangkisa. Isang henerasyon ang sumama sa pakikipagsapalaran at gaya ng alam ninyo, wawasakin ng prangkisang ito ang madaanan nito. Ang mga batang unang nakakilala kay Tony Stark noong 2008 ay lumaki kasama siya. Kinilig sila sa Avengers noong 2012 hanggang sa sumabog ang box office. Mahigit $1.5 bilyong ang kinita nito. Nanginig sila sa Infinity War noong 2018 na halos umabot sa $2 bilyong. At noong 2019, naranasan nila ang rurok sa Endgame na may $2.8 bilyong. Isang makasaysayang tugatog. Sa pelikulang ito, namatay si Tony Stark, nagretiro si Steve Rogers bilang Captain America, at nagsakripisyo si Natasha, ang itim na balo na kasama mula simula. Nagtatapos ang saga ng kawalang hanggan, kasabay ng iba pang pagtatapos. Ganito nagtatapos ang isang saga, malakas ang dating. Mabilis tayong makalipat mula sa pagiging masaya papunta sa pagiging malungkot at napakaganda nun. Para sa maraming tagahanga, ito ay parang isang pahina ng kanilang buhay na natatapos na. Nahaharap ang Marvel sa malaking hamon, ipasa ang sulo at lumikha ng bagong henerasyon ng bayani para muling buhayin ang emosyon. Dumating ang 2020. Nagsara ang mga sinehan sa buong mundo dahil sa COVID, ngunit inilunsad din ng Disney ang Disney Plus. Isinalin sa Pilipino bilang dagdag streaming platform sa panahong iyon. At mabilis na pumasok ang isang ideya. Kung hindi na makakapunta ang mga tao sa sinehan, papasok na mismo ang Marvel sa kanilang mga tahanan. Ang Disney Plus, isinalin sa Pilipino bilang dagdag ay naging bagong haligi ng Marvel Cinematic Universe, ang Marvel Cinematic Universe. Bagong serye, malaking budget at konektadong universo sa pelikula. Para sa fans, himalang solusyon ito. Ang kinabukasan ng Marvel at ang pag-asa ng muling pagsilang.
Noong 2020, nagkaroon ng malaking pagbabago sa Marvel. Parang himala ang Disney Plus, isinalin sa Filipino bilang dagdag. Mabilis dumami ang subscribers ng platforma matapos ilunsad. Umabot sa 100 milyon sa loob ng isang taon. At Marvel ang sentro ng tagumpay na ito. Sa loob ng ilang linggo, umabot sa 40 milyong manunood ang WandaVision at naging pinakapinapanood na serye sa mundo noong simula ng 2021. Mas pinatibay pa ito ni Loki. Naging pinakapinapanood na Marvel production ang serye sa kasaysayan ng Disney Plus. Isinalin sa Filipino bilang dagdag at naging pangunahing hatak ng platforma ang Marvel para sa Disney. Isang ganap na estratehikong tagumpay ito. Hindi na lang nabubuhay ang Marvel sa sinehan, kundi pati na rin ngayon buong taon sa mga sala ng buong mundo at sa sinehan. Patuloy ang malaking kita ng makina. Sa kabila ng pandemya, nakuha ni Shang-Chi ang interes ng marami at lumampas sa 430 milyong dolyar ang kita. Pagkatapos, dumating si Spider No Way Home na kumita ng halos 2 bilyong dolyar sa box office. Malaking dagok ito sa industriya na hanggang ngayon ay hirap pa ring makarecover mula sa pandemya. Ito ang pinakamalaking tagumpay mula COVID, patunay na kayang gumawa ng Marvel ng global na kaganapan. Ilang buwan ang lumipas, ang Black Panther Wakanda Forever ay tumatama sa puso ng publiko at papalapit na sa 850 milyong dolyar. Sa loob ng ilang sandali, lalong tumibay ang impresyon ng kapangyarihan ng studio. Boom ang streaming, kumikita pa rin ang sinehan, tagumpay ang pagbabago. Sa totoo lang, yan ang akala natin dahil sa likod ng tagumpay na yan, nagsisimula ng magkaaberya ang makina. Hindi natin namamalayan kasi hindi bumabagal ang Marvel, lalo pa silang bumibilis. Mula 2021 hanggang 2022, maglalabas ang studio ng halos 15 proyekto sa loob lang ng wala pang 24 na buwan. Mas marami pa kaysa sa buong unang yugto ng Marvel Cinematic Universe. Pelikula, serye, kasunod, at spin-off. Sunod-sunod ang nilalaman, walang pahinga. Sa una, sinusundan ng mga tagahanga, pero kalaunan, nasusobrahan na. Ngayon, ang pelikula ng Marvel ay hindi lang basta pelikula, kundi katapusan na ng isang marathon. Para maintindihan ang The Marvels, dapat mo munang panoorin ang WandaVision, Mrs. Marvel at iba pang serye. Daan-daang oras ng nilalaman. Nagiging checklist na lang ang libangan. At kapag naging obligasyon na ang kasiyahan, nawawala na ang gana. Ako, tumigil na ako matapos ang Hawkeye. Kasabay nito, sinasabotahin ng Disney, di sinasadya ang sarili nilang modelo. Noong pandemya, inilabas ang ilang pelikula ng Pixar sa Disney Plus. Isinalin sa Filipino bilang dagdag. Napansin ng mga tao na hindi kailangang magmadali dahil lalabas din ito sa streaming. Bakit ka pa magbabayad para manood ng sine kasama ang buong pamilya kung magiging available din naman ang pelikula sa bahay? Ilang linggo lang ang hihintayin. Unti-unti, nawawala na ang konsepto ng pagiging espesyal ng mga palabas. Ang panunood ng Marvel ay hindi na isang espesyal na okasyon. Isa na lang itong karaniwang konsumo sa loob ng isang taon, tulad ng iba pa. Diyan na nag-alarma ang mga namumuno sa Disney. Noong 2023, inamin ni Bob Iger, ang Chief Executive Officer sa publiko, na ang pagdami ng mga pelikula at serye ay nagpalabnaw sa atensyon at epekto ng Marvel. Walang duda ang hatol. Nilunod ng Marvel ang sarili nitong universo. Ang dapat sanay magligtas sa imperyo ay siya ngayong pumapatay dito. Isang unibersong nagpapasalamat, ngunit isinilang mula sa kamatayan. Sa ilalim. Nasa 500 tayo, Buena Vista Street, California, sa makasaysayang Disney headquarters. Sa isang conference room, bumababa ang numero, bumabagal ang kita, tumataas ang gastos. Tandaan ang sinabi ko noon, para mapantayan ang 2.8 bilyong dolyar ng Avengers Endgame. Pinagsama ng Marvel ang huling 6 nilang orihinal na pelikula. 4 na kamangha-mangha, Thunderbolt, Kapitan America, Brave New World, The Marvels, Tagapangalaga ng Kalawakan, 3 at Ant-Man, Quantumania. 6 na pelikula ang kailangang ilabas sa 3 taon para mapantayan ang kita ng isang pelikula noong 2019. Kung maayos pa ang lahat, ang tunay na problema ay hindi lang mababa kita nila, kundi patuloy pang tumataas ang gastos sa paggawa. Sa loob ng maraming taon, ang Marvel ay nagpapasabog ng mga record habang kontrolado pa rin ang kanilang mga budget.
Ang Iron Man, ang pelikulang nagpasimula ng lahat noong 2008 ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $140 milyong. Ang Avengers 2012 pandaigdigang kaganapan na nagbago sa Hollywood ay kumita ng $220 milyong. Ang Captain America Civil War 2016 ay nagkakahalaga ng $250 milyong at kumita ng mahigit $1 bilyong. Sa madaling salita, malalaki ang mga budget pero makatuwiran para sa mga pelikulang minsan ay kumikita ng 4 hanggang 5 beses ng kanilang gastos, hindi pa kasama ang budget sa marketing. Dati, parang nag-iimprenta ng pera ang Marvel, pero biglang nagbago at tumaas ng sobra ang gastos ng mga bagong pelikula. Avengers, Panahon ng Ultron, noong 2015 naging pinakamahal na pelikula ng Marvel na nagawa na may budget na $365 milyong Avengers. Ang Endgame ay gumastos ng halos $356 milyong. Bakit tumaas ang gastos? Si Kevin Feige ng Marvel ay umamin nito noong 2025. Pagkatapos ng Endgame at pandemya, dumami ang post-production corrections ng studio. Paulit-ulit na shoot at edit ng visual effects, kaya parang walang katapusan ang bawat pelikula. Minsan nakakatawa na. Sa Captain America 4, idinagdag na lang digitally ang braso ni Bucky pagkatapos ng shooting. Isang bagay na dapat naisip na sa set, pero milyong gastos ang dulot kapag post-production na. Sa industriya ng pelikula, simple lang ang patakaran. Ang isang pelikula na may $200 milyong na budget ay kailangang kumita ng hindi bababa sa $500 milyon sa box office para maging kumikita. Kapag nabawas na ang marketing at bahagi ng mga sinehan, hindi ko na idedetalye dito, pero may isang channel na paborito ko. Ang pangalan ay Ekran Large. Gumawa sila ng detalyadong video tungkol dito at maganda ang paliwanag nila. Huwag kayong mag-atubiling panoorin iyon. Dito nagsimulang bumagsak ang lahat. Ang Captain America 4 ay kumita lang ng $415 milyong, kaya masasabing ito ay kabiguan. Hirap na hirap ang Fantastic Four na maabot ang $520 milyong. Sa matagumpay na blockbuster, itinakda ng Marvel na dapat halos lahat ng pelikula ay kumita ng $1 bilyong para matawag na tagumpay. Problema, wala nang dumarating na manonood. Mula 2017 hanggang 2022, kumikita ang Marvel ng $2 hanggang $5 bilyong kada taon sa pandaigdigang box office. Noong 2025, halos $1.3 bilyon lang, nakapareho ng antas noong 2011. Noong 2011, mas maliit ang budget. Ngayon, kumikita pa rin ang Marvel gaya noong umpisa, pero malaki na ang gastos nila na parang nasa tugatog na. Hindi na gumagana ang equation. Ito ang tunay na problema. Hindi na kaya ng modelo ng negosyo. Alam nyo ba kung ano ang nakakatuwang isipin dito? Hindi nabigo ang Marvel dahil sa masasamang pelikula. Aminado akong may mga pangit sila, kundi dahil naging sobrang matagumpay sila. Ginawang industriya ang superhero na pelikula, kaya naging ordinaryong produkto na lang ito at hindi na nakaka-excite. Sa 2026, babalik si Robert Downey Jr. bilang Dr. Doom, hindi na Tony Stark. Naiintindihan nyo ba ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, nauubusan na sila ng ideya, kaya inuulit nilang gamitin ang mga artista nila sa ibang papel. At para sa akin, hindi yan pagiging malikhain, kundi kawalan ng pag-asa. Oo, maaaring kumita ng $1 bilyon ang bagong Spider-Man at Avenger 5, pero hindi na ito magiging malaking kaganapan, kundi ordinaryong palabas na lang. Dahil nakalimutan ng Marvel ang isang simpleng tuntunin. Hindi ka nakakalikha ng mga alamat sa pamamagitan ng paggawa ng mas marami, kundi sa paglalaan ng oras para magkwento ng mga kwentong mahalaga. Gusto kong marinig ang opinyon ninyo. Sa palagay ninyo ba, unti-unting mamamatay ang Marvel o magtatagumpay silang muling buhayin ang kanilang imperyo? Parang Pokemon, ang pinakamatagumpay na prangkisa sa kasaysayan na nagmula sa isang pambihirang pagkakamali. Natutunan nitong mag-adapt para manatili sa tuktok gaya ng ipinapakita sa lumalabas na video.